Basta magandang umaga sa ating lahat, no, mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers, mga subscribers sa ating munting YouTube channel. So sa araw ito, May 26 ay nagpapapitas po tayo, no, ng talong na ang variety po ay Calixto F1 ng Swiss Seeds Company. Ito na po ang mga bunga ng ating niraraton na talong. So ngayon mga ka-farmers, nagpipitas pa po sila, no? So marami pang hindi napitas kasi parang kalahati pa lang. So ibig sabihin, marami pa tayong harvest ngayon na mga talong. And this ampalaya naman natin mga ka-farmers. Ayan, nagpitas na po din sila. May 4 na nagpitas. Ayan po, ang napitas nila. So yan ang ating pang 15 na harvest na sa ating ampalaya. And then sa talong naman natin mga ka-farmers, pangatlong harvest natin dyan. And then din sa kabila naman ay pang 16 na ngayon. So ito po pala ang ating mga nanga-harvest na mga ka-farmers. So kita na natin, no, ang bunga ng ating talong na ating hinarvest ay hindi na masyadong maputla dahil po ito ay nakaulan na ng 2 bisis. Yan. So nabawasan na to mga ka-farmers kasi may dineliver po tayo kaninang umaga. At ito marami pa ang tira. Siguro kaya siguro din ni mga ka-farmers sa ating talong ang mga 600 kilos, no? So may hindi pa na-harvest. Ayan, oh. Tapos yung ampalaya natin. Okay, so yun po mga farmers, mga ka-viewers, ang ating harvest, no, sa ating niraraton na mga talong. So yung dalawang area natin sa talong ay niraraton na po natin lahat. So yung sa kabila at saka dini. Ito mag-6 na buwan, yung sa kabila ay 8 buwan kapin. So yun po, no, mga ka-farmers. Basta alagaan lang na po natin sila, ang talong ay kayang mabuhay ng matagal na panahon. Basta ibigay lang po natin ang mga pangangailangan po, no, ng ating tanim na talong. Katulad din ng yung nakikita. So kahit sobrang init mga ka-farmers, para makapag-survive ang ating talong, share ko lang po sa inyo. Ginagawa din namin ang pagdilig 3 beses sa isang linggo o 4, depende sa panahon mga ka-farmers. Pag halimbawa ay sobrang taas ang presyo ng mga 70-80 at hindi loge, ang pagdilig namin pinapabaha sa gitna. Pero pag halimbawa ay mga 20-25 lang ang kilo, parang loge ka sa diesel, kahit pa man sabihin natin may solar po tayo, diretso sa puno. So yun ang ating technique o diskarte. So ngayon, ayan, kita natin sila mga ka-farmers, ang mga nagha-harvest. Kunin mo na yung sasakyan mo. Punta na tayo. Ayan po, sila nag-harvest. Yan. Madami na. Ayan po mga ka-farmers, no, ang mga harvest nating mga talong ngayon. Okay, so share ko lang po sa inyo. Tapos natin to na irator o na iputol ang lahat ng mga sanga. Halimbawa ngayon araw na yon, umaga, and then pag natapos isang araw, pwede pagkahapon mag-spray ka ng bioagronica, tapos mo mairaton ang talong para yung sugat o sa pagputol mga ka-farmers, kasi dahil buhay ang talong, so may tubig, so parang hindi mapasukan ng bakterya. Kasi pag halimbawa ay magka-bakterya, malalanta o mamatay ang puno, tuluyan siyang mamatay kasi napasukan ng bakterya or fungus. So ang dapat natin gawin, mag-spray po tayo ng bioagronica. Ang bioagronica mga ka-farmers ay pang anti-fungus po siya, anti-fungus, anti-bakterya, anti-virus. So yun ang maganda nating i-spray pagkatapos natin mairaton, kasi maproteksyonan po ang ating talong, no, sa fungus o bakterya o virus, kasi nasasaktan sila yung naputol ang mga sanga nila.
So parang diretsong matuyo, yun lang ang ating gawin. And then next mga ka-farmer, share ko lang po sa inyo, after nyo mairaton, antayin nyo ang 3 araw, pwede kayo mag dilig na ng fertilizer. So ng dilig na 6 kilos lang po, no, sa isang drum na 200 liters. So ang fertilizer Unique 16, and then Mega Multiplan Vitamin, and then Dopos at saka Cosim. So hindi yan mawala natin yan mga ka-farmers, no, yung fertilizer na yon, kasi maganda natin silang i-apply mula nating mairaton. So yung una natin dilig. So lulusawin natin 6 kilos, hindi 3 kilos sa 3 kilos sa bagong tanim na punla. Kasi ang puno ay malaki na, ang ulat ay matanda na ang mga ugat. Ayan ang ano natin, 6 kilos. And then mag-spray po tayo ng protection laban sa mga feasting insekto, para pag halimbawa ay magkakaroon ng mga malalapad na dahon, kung may insekto man, hindi lala, no? Kasi mga ka-farmers, pag hindi natin sila proteksyonan laban sa mga feasting insekto na umaatake sa kanila, hindi natin maiwasan ang fungus. Kaya nga mga ka-farmers, advice ko sa inyo, kung gagayahin nyo ang aking technique o diskarte sa pagraton ng talong, matularan niyo ang ating ani at harvest. So wala namang mawawala mga ka-farmers pag subukan ninyo. Alam ko naman na pangarap ninyo na makaani ng maganda tulad sa inyong nakikita. Kahit sobrang init, nandito pa rin, natili pa rin may harvest ang ating talong na kahaliksto. So yan po mga ka-farmers, pag halimbawa ay mag-spray po kayo ng insecticide, tabayan nyo lang po ng fungicide at saka foliar, yung compatible. So ano po ba yung mga nasabi kong compatible? Ano po sila? Halimbawa pag mag-spray ka ang produkto ng insecticide ay Syngenta, pwede ka doon maghanap ng fungicide na compatible niya. Like for example, Alika. So ang Alika mga ka-farmers, pwede mo siya haluan ng Score. Okay, so ang Score fungicide, ang Alika insecticide. Ang iay ng Alika, Dipiconazole at saka Timictusam. Samantalang si Score ay Dificonazole. So yan, pwede natin silang ihalo yung insecticide at fungicide na yon. And then foliar. So kung ang foliar ay available natin, Peters. Pag ang available natin ay Green Acres. Kasi yung mga foliar na nabanggit natin, yung tulad ng Green Acres, pwede siya sa bagong tanim, pwede naman siya sa may mga bunga na. Kaya pwede din siya nating i-spray pang protection o pang pabulas ng dahon. Kasi mga farmers, ang ating tanim, pag ganyan ang ating pag-aalaga sa kanila, so protektado sila sa pesting insekto, protektado sila sa mga fungus, pati na din sa virus. And then may pagkain tayong pinapadaan sa ugat tulad ng fertilizer at saka yung foliar fertilizer na pinapadaan sa dahon. So lang po mga ka-farmers, no, ang gusto kong ibahagi sa inyo at malaman ninyo kung gagayahin ninyo ang ating diskarte. Tapos may rato ng ating talong, parang manatiling may harvest tayo kahit pa man sobrang init katulad ngayon. So ito mga ka-farmers, ang patunay ko sa inyo na nakaka-harvest tayo, no, ng talong. Kahit kunti, at least meron. Yan. So bando tanawan ang lahat po nating mga harvest na mga gulay. Okay, so yun na po siguro mga ka-farmers. So bago tayo magtapos, sa lahat ng mga subscriber, mga viewers, share at commentators, sa inyong lahat at inyong walang sawang pagsuporta, maraming salamat po. Bye bye and God bless. Happy watching. Okay, so may mga katanungan man kayo, paki-inbox na lang po para magawan po natin yung konti. Thank you.